Wow! Maraming salamat po. Ang ganda-ganda talaga ng ating... Duterte! Duterte! Ay! Nain! Yes po! Iba talaga ang pagmamahal ng ating Vice President sa atin dito sa Himamaylan City. With that being said, thank you so much po sa pagbisita muli sa Himamaylan City sa ating pinakamamahal na Vice President. Thank you so much po. Grabe, nakaka-starstruck naman. Wow! Salamat po sa pagpunta mo dito sa amin, Inday Sara. Mahal na mahal ka namin. Yes po, ating i-welcome ang pinakamamahal na Vice President ng Republika na Pilipinas, Vice President Inday Sara Duterte! And with that being said po, magbibigay po of course ng mensahe ang ating pinakamamahal na Vice President na si Inday Sara Duterte. At ating po siyang pakinggan. Okay, palamakan po namin! Magandang umaga sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang dami niyo pala dito. Akala ko po ay magkakakin lang kami ng relief goods kay Mayor. Hindi ko po alam na nandito kayo lahat. Kung alam ko po na nandito kayo lahat, nagdala sana ako ng maraming durian. Pagpapasalamat ko na po sa ating pinakamamahal na Mayor Raymond Thompson. Thompson. Mayor Thompson. Opo, si Mayor Thompson. Magpapasalamat po ako sa ating iba't ibang mga opisyal na Himamaylan Local Government Unit. Pinapangunahan po ni Mayor Raymond Thompson. At ang ating iba't ibang mga opisyal sa iba't ibang ahensya o national government agencies. Nandito po ang ating DSWD at iba pa. And syempre, ang mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President, meron po kaming satellite office sa Bacolod City. Sila po yung lumapit kay Mayor Thompson at nagsabi sa kanya na ihatid namin yung mga relief goods ninyo para sa nakaraang bagyong Tino. Dumaan ba dito sa bagyong Uwan? Wala. Dala din siya ng maraming ulan? Opo. Ang Pilipinas ay lagi pong nasa daanan ng bagyo. Kaya dapat po, hindi na natin nakakalimutan kung ano yung mga paghahanda kapag merong parating na bagyo. Alam niyo po, mas binibigyan tayo ng panahon na makapaghanda ng bagyo kesa ng lindol. Kasi kapag may lindol, hindi natin alam kung saan, anong oras, kailan siya darating. Pero sa bagyo, alam natin, 3 araw pa lang, 4 na araw pa lang, sinasabihan na tayo ni Mayor Raymond na
may darating na bagyo. Kaya, dapat alam natin kung ano yung gagawin natin. Anong una natin gawin? Mag-impake. Ayusin lahat ng mga gamit na posibleng mabaha. Ano pa? Ano pangalawang ginagawa natin? Magbabay sa boyfriend? Ano ba yan, ha? Magpaalam sa boyfriend. Ay, sandali. Pupunta mo na ako ng evacuation center. Baka hanapin mo ako. Nandun ako sa evacuation center. Kasi yung mga malapit sa ilog, yung mga malapit sa baybayin ng dagat, yun yung posibleng magkaroon ng pagbaha o storm up tsaka storm surge. Diba? Ano pa? Ano pa? Magpaalam kasi pupuntang evacuation center, ayusin ang gamit kasi baka masira, mabaha. Ano pa? Ano pa ginagawa natin? Ano ba hindi nyo mga bilis sa kaya? Baka kasi hindi ko marinig. Alam niyo, kapag nagsa-senior citizen na yung tao, nahihirapan na talaga makarinig yung tao. So, kailangan ko bumaba. Teka, mag-aral ka mabuti. Mag-aral ka mabuti. Ano ginagawa? Ma'am? I-charge yung mga cellphone. Kaya mga gamot. Yes, tama. Yung ating mga maintenance na gamot, ilagay na natin yun sa plastic. Yung mga gamot sa sakit ng ulo, sa ubo, sa sipon, ilagay na sa plastic. At sabi ni ma'am, i-charge ang cellphone. Bakit kailangan i-charge ang cellphone? Para hindi mawala sa Facebook. Diba? Bakit mawala sa Facebook? Hahanapin kayo ng mga kaibigan ninyo. Baka naman isipin nila na nadala na kayo ng hangin. Diba? Ano pa? Yes, ma'am. Balikan kita, ma'am. Magdasal. Magdasal. Tama yun. Actually, yun yung dapat pinakauna natin ginagawa. Magdasal. Sa Diyos na bigyan niya ng lakas, ng loob, ng presence of mind, at ng protection. Kayo, ang mga mahal ninyo sa buhay, ang ating mga opisyal, ang ating bayan. Diba? Magdasal. Yes, ma'am. Yes, mag-impake ng pagkain good for 3 days. Kasi, baka tumagal tayo, baka tumagal ang pagbaba ng tubig. Kaya kailangan ready ang pagkain natin for 3 days. O, diba? Alam na, agad natin kung ano gagawin. Magdasal, ayusin ang gamit. I-charge ang cellphone. I-pack ang mga gamot. So, yung mga listahan natin, ang ano yung kailangan natin gawin, dapat hindi na natin nakakalimutan yan. Kasi, taon-taon, darating din ang mga taon na buwan-buwan, darating yung bagyo. Magdasal man tayo na sana ay walang bagyo ay hindi ibibigay sa atin yun. Dahil ang ating bayan, dinadaanan talaga ng bagyo. Nagkakaroon talaga siya ng pagbaha. Nagkakaroon siya ng landslide. Dahil may mga bundok tayo. Nagkakaroon ng lindol. Dahil gumagalaw ang lupa. Meron tayong mga vulkan. Kaya nagkakaroon din tayo ng lindol. Kapag nagigising ang vulkan. May kapitbahay. Yes, ma'am. Ay, oh, sige pa. Magpa-picture lang daw sa tansa. Layo lang iyong ma'am. Halika ma'am, lumabot ka po. Sino? Joker rin. Pasabihin nyo yung cellphone ni ma'am. Ay, ito pala.
muna i-charge yun. Against the light. Mga PSG. Kaya against the light. Picture. Picture ka siya yan, no? Si ma'am, ilan na lang yun? Tignan ko ano, ilan na lang yung battery mo, ma'am? Pulang-pula na eh. Ay, pag nag-senior citizen, ma'am, nabutingi at hindi na nakakakita, ma'am. Oh, ma'am, charge ka na kasi baka dumating na yung baha. Meron ka pares sa ating cellphone. Diba? Kailangan meron tayo? May charger tayo? Ano yun? Power bank. Kasi darating na oras, ulan naman, kulang-kula na yung kanyang cellphone. Yes, tama. Sabi ni ma'am at sabi ni ma'am, kailangan meron may load. Eh, mayor yun. Mayor, nasaan na yung mga load namin? Libre load. Dapat ako, isa sa mga ano natin, no? Libre ang load. Kasi, wala din tayong Application. kapag wala Load. load. So, dapat magkano ang ilagay? 50. 50 ang load. O dahil nakahaan kayo, libre ang load. Ilan kayo? 1,000. 1,200. Kayo. 1,034. Okay. So, 50 ang load. Imalamit sa iyo, Mayor, yung pang-load. Yung gusto ko oras natin, ngayon natin ginawa ang loading. Joy, ano kayo, Mayor, yung pang-load sa pwede. Ito sulta. Isali natin yung load sa response natin. Sa bilang ng central office. Relief boxes, lagi-lagi na tubig, tapos load. Kasi Lapitan nyo. thank you, ma'am. Yes, sir, ma'am. Okay. So, ayan ang load. Iiwan lang namin kay Mayor. 1,200 daw kayo. So, iiwan namin 1,200 individuals. 50 pesos ang load. Okay, sige. Kasi, pag walang load, wala din Facebook. Wala din Facebook. So, ano pa? Lahat yun, sinusulat ka ninyo, ha? Sinusulat ka ninyo, tinitikit na ninyo sa dinding. Ito yung mga gagawin ko. Kapag sumabog ang bulan. Ito yung mga gagawin ko. Kapag may bagyo, parating ang baha. Ito yung gagawin ko kapag may lindol. Para nagiging handa tayo sa posibleng mangyari. Kasi bakit anong nangyayari kapag hindi tayo handa? Yes, nagpapanik tayo kapag hindi tayo handa. Kapag nagpanik tayo, ma'am, anong nangyayari? Nagpanik na tayo, ano na nangyayari sa atin? Wala na tayong nagagawa. Kasi bakit? Hindi na tayo makapag-isip na
ano ka lang, Bagyo ka lang, Sitino ka lang, ako tiga-Himamaylan ako, handa ako lagi. Diba? Nag-selfie sila. IDP Sara. Ay, okay, sige, sabi. So, isa din sa response natin ay picture. So, iselfie nyo na lang yan, matayo lang ako dito. Ganyan. Selfie mo, sir. Kasi hindi natin tayo 1,200, pupunta pa kami sa... Yalbaga. Saan pa kami pupunta? Alabagan. Pinalabagan. So, Moises Padilla, sa Pangasilyana, Labarcota, Bago City, tsaka hindi ako pinayagan ng Kanlaon ng amin. Sana yung kalbo na masama ko. Ano? Kaya ito! Kagabi, sinasabi ko sa kanya, bakit hindi natin lakarin na lang yung Canlaon City? Sabi niya, hindi pwede. Kaya pakisabi po, picturean niyo po siya. Picturean niya. Picture. Ipadala niyo doon sa mga tiga Canlaon City. Ito ang rason. Bakit wala si Inday Sara sa Canlaon City? Yes, siya po. Sabi niya, hindi daw pwedeng lakarin ang Canlaon City. At pagpadala siya lang picture noong ano yung bumaba ay yung overflow bridge ng Canlaon. Papunta ang Canlaon. Okay? So, sana ako. Sige, ma'am. Katayo lang ako dito. Ay, ma'am. Isama mo po sarili mo. Isama mo sarili mo. Kasi, pag pinakita ko yung picture, ako lang, tapos sasabihin mo sa kaibigan mo, nakita kami ni Inday Sara, hindi sila maniniwala, ma'am. Kasi wala yung mga ako. Sige, ma'am. Iselfie mo, ma'am. Iselfie mo na, ma'am. Sige.
amin yung pangalan. Ako magpipicture eh. Yeah. Anong pangalan? Apelido. Okay, ma'am. John Quincy Perater, kailan ang iyong birthday? November 11. Anong taon? 9 years old. Anong taon yun? Alam niyo po, ako ay bining, hindi nakapagbasa ng mga maliliit na bagay at mahina sa mga, ano? 2015. Yan. So, dahil birthday ni John Quincy, so galing. Kung magyabang na naman ako dito, hindi ko alam mo. Okay. Magkaman ang oras tayo dito? Walang limit? Hanggang kailan natin gusto? Dahil birthday ni John Quincy, si John Quincy na lang tanongin natin mo. Ano naman tayo mag-design na gusto natin ng ice cream? Tapos hindi na pala gusto. Gusto natin lang pulburon. Hindi na pala gusto. Tanong natin si John Quincy. John Quincy, ano ang gusto mo para sa birthday mo? Huwag kang makinig dyan sa gusto nila. Ano ang gusto mo? Kailan ang birthday mo? November 3. Pasok pa. Isipan mo. Si John Quincy mo na kasi ngayong araw kami pinanganak mo. Ikaw tapos na. Bumaan na. Isipan mo na yung sa iyo. Ano ang ginawa mo ng birthday mo? Tumulong ka ba sa kapwa? Ay, bumahal. Ayan. May rason. Pakasipan na. Si John muna. John, ano ang gusto mo sa birthday? Huwag ka makinig yan sa kanila lang. Hindi maayos? Yes. Pwede natin gawin yan araw-araw. Kailangan natin ng disiplina para tayo maging maayos. Ano pa? Gusto mo sa birthday mo? Huwag na i-pressure. Ano pa kayo sabi niyo? Walang limit.
Halina na lang ako sa tindahan kasi hindi na lang promotions ito. Okay. Halina lang sa tindahan. Tapos doon na lang siya pumili sa tindahan. Okay. Ang gagawin natin, punta na lang tayo sa tindahan. Tapos doon na lang pumili kasi hindi natin alam kung ano talaga yung gusto mo. Kasi huwag ka nagkinig dyan sa on-cloud nila. Baka hindi yan ang gusto mo. Okay? So, birthday ni Quincy. At dahil birthday ni Quincy, kailangan natin, ito sa gitna. Quincy, kailangan natin kumanta. Okay. Okay? Ang hindi kakanta, walang Jollibee. Diba? Kumalik ka lang na pera na. Okay. So, happy birthday. Tapos, ang pangalawa is may the Lord God bless you. Okay? Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Thank you. Libre kayo lahat ni John Quincy ng John Lee. Kaya ka muna dito para siya na pumili. Okay. Pili ka pa na pili. Kung ka ka gusto mo. Okay. Thank you, John Quincy. Go. Okay. Go. Oh, nasaan na yung... Birthday, kumadalas na tayo. Enjoy lang. Tama ko lang. Okay, sige. SK Chairman natin. November 3 ang kanyang birthday. 19 or 20, ano? Doon na lang, sir. 1965? 1996. Ay, manong ko pala ito. Ang tapos sa akin. Check ko nga kung tingin na rin. Hello? 1960. Sino saan? Sino yung nagsasalita? Ay, yes sir. Birthday ko din ng 5. November 3, 2002. Okay? Ano ba? Mark Joseph. Mark Joseph Salem. Alam nyo, meron kasi akong trivia sa November 3. Dahil ang November 3 ay birthday din ng aking kapatid. Wow! Kilala ninyo siya. Siya ang mayor ng Davao City. Siya ay si Sebastian Duterte. Ang tawag natin sa kanya ay si Baste. November 3 din, pinanganak yun. Pero, 1987.
Hindi siya pumasok doon sa mga 2002. Okay? So dahil nung birthday mo ay binaha kayo, anong nangyari? Anong ginawa mo una? Wala kang baha, di ba? Nag-prepare na kami tapos after hindi na ako nakapag-celebrate kasi nag-prepare na ako. Natulungan ba kayo ni Mark? Ha? Ayun. May isa. Isa lang ang kailangan natin. O, dalawa. Natulungan. Hindi mo naman nanay yan, di ba? Okay. Hindi mo naman auntie yan. Oh. So, meron kang natulungan na dalawa. Ang kailangan lang natin ay isa. Hindi natin kailangan tulungan lahat. Dahil hindi naman kaya natin. Hindi natin kaya yan. Diyos lang ang may kapasidad na magbigay na miracle. Pero smart, tumulong na ating mga kasama dito sa Himamaylan. So, nandito na tayo sa park na inilibre ko na sila. Ano ba? Ito kasi lang kami kung pangyarihan kay Mayor sa pag-libis. Pag na-save na natin si Mayor kasi maglo-load pa yan ng 1,200 mamaya. Tapos mag-distribute pa yan ng Jollibee dahil birthday ni John Quincy. So ano ang birthday wish mo? Well, birthday wish ko pa na maging mabuti po yung Pilipinas. Yan ang Roy, yan ang wish natin lahat na maging maayos ang ating bansa. Lahat tayo may oportunidad dito sa loob ng ating bayan. Okay? Yun ang unang niyang birthday wish. Ang pangalawa mong birthday wish, ang unang mong birthday wish ay para sa bayan. Ang pangalawang birthday wish mo ay para ko sa Jollibee. Una! Pangalawa. Okay? Ang pangalawang birthday wish ni Mark ay na maging presidente ka daw po, sabi nila. yun lang, pinawisan ako doon eh. Supportado naman ang lahat, pwede ba? Okay, sandali lang, kasi wala pa naman ang eleksyon. Bago ang eleksyon, magkita-kita tayo at mag-usap-usap tayo. Ano ba ang kailangan natin gawin para sa ating bayan? Diba? Ano pa? Last chance. Ano? Ang una niyang birthday wish ay para sa bayan. Ang pangalawa niyang birthday wish ay para kay Inday Sara. Ang pangatlo mong birthday wish, ibulong mo na lang. Mahihiya ka ata. Uy, anything that comes from my heart. So, gusto mo na anything that comes from my heart, panyo ito, sir. Panyo. Tapos, basura. Ito po ay basura. Ayan. Ayan, basura. Dahil alam nyo, wait lang, dyan ka lang, huwag kang malis. May regalo na ako sa'yo. Ano lang yun? May gifts kasi niregalo sa akin, niregalo ko sa'yo. Ano? Naiwan ko sa pagmamadali ko kahapon na lumipad papunta dito sa inyo sa Negros. Naiwan ko ang aking hikaw, naiwan ko ang aking singsing, naiwan ko ang aking kwintas, lahat nung pangontra ko sa barang. Naiwan.
So kagabi, sabi ko sa kasama ko, ay hindi pwede na wala akong pangontra sa, kasi barang sa Tagalog gani? Kulang, ay hindi pwede na lumabas ako ng walang pangontra sa kulang. So sabi ko sa kasama ko, bili ka na earrings doon sa tindahan. Kaya kanina, binigay sa akin ang aking earrings. Ayan ako. So, hindi na ako pwede makulang. Hindi na ako pwede mabara. Hindi na ako i-abuse. Okay? Noong Saturday, kasagsagan nung, paparating pa lang si Bagyong Uwan, ay nasira ang aking cellphone. Saturday yun. Ayaw niya bumukas. Ayaw niya kilalanin yung aking mukha. Kahit anong gawa ko sa Face ID, ayaw niya kilalanin. So, nung Sunday, nagmamadali ako ipaayos ang cellphone ko. Dahil lahat ng trabaho ko, lahat ng ginagawa ko, inuutos, lahat ng sinasabi sa akin, lahat ng pinapadala ko sa opisina, nandun lahat sa cellphone ko. So, hindi siya pwedeng masira, mawala sa akin. So, pinadala ko siya Sunday. Hinanap namin ang engineer na makakagawa na mabuksan yung cellphone ko. Sabi nung boss ng engineer, sabi niya sa akin, bigyan na lang kita ng cellphone kasi para hindi na natin kailangan isipin, asikasuhin pa kasi emergency, nagmamadali ako kasi parating yung bagyo. So, kailangan ko malaman kung ano yung mga mensahe sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi pwede ang bagong cellphone. Kailangan ko yung cellphone ko na yan. Dahil nandyan pumasok lahat. Kagabi, kahapon, Sabado, ano yung mga kailangan gawin. Kailangan paghandaan. At kailangan namin asikasuhin sa opisina. So, binigyan ako ng cellphone. iPhone 17. Nauna pa siya sa'yo. Siya ang pinakauna dito sa Himamaylan City na magkaroon ng iPhone 17. So dapat, mabahaan kayo sa birthday nyo. Tapos, patawag ninyo si Inday Sara. Tapos, tanongin nyo si Inday Sara. Inday Sara, nasira ba ang cellphone mo para kayo? Binigyan niya ako. Yung nag-ayos ng cellphone, sabi niya, pas madali yan kung bagong cellphone na lang. Sabi ko, hindi pwede. Kasi nandyan lahat. So, meron ako iPhone 17 na walang gamit. So, sa iyo na yun. Ipadala namin dito sa Himamaylan at i-deliver sa iyo. Nandun pa siya sa Manila ngayon. Magbabiyahe yun. Papunta dito. Okay? Happy birthday, Mark! I wish you love, good health, and happiness. Okay? Okay? So, sabi ng mga taga Moises Padilla, gutom na kami. Hanggang ngayon wala pa si Inday Sara. Nawawala si Inday Sara. Kailangan ko na paalam sa inyo. Ulitin ko ang aking mga pagpapasalamat. Ay, sorry, meron pa pala tayong program. Sa ating Mayor Raymond Thompson at sa ating mga lahat na kasamahan sa pamahalaan sa gobyerno. Sa inyong lahat, mga kababayan, sa inyong pakikinig at sa inyong tulong sa akin, sa aming opisina, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, at nakalimutan ko sabihin, ang pangangamusta sa inyo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dahil nabanggit ko sa kanya nung siya ay tumawag sa akin nung nakaraan
merong paparating na bagyo at na bagyong Uwan at merong dumaan na bagyong Tino at tinamaan ang Negros Occidental. Kaya pinapaabot niya ang kanyang pamamamusa at pasasalamat sa inyong lahat. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.